Basta nagbigay mo sa amin, nagbigay mo sa Lord. Lord, gawin so ako sa aking pagpapuro, Lord, sa magiging discussions, Lord. Lord, Lord, bahagi, Lord, share mo, Lord, gawin ko use me, Lord, o yung makita, Lord, sa amin, yung ako, Lord, yung thank you, in Jesus' name, amen. Itong ano na to, itong topic is sa ano lang siya, parang last chapter nung last topic. So, ito is very, ano lang to, super quick. And I think mas maganda is more on discussion tayo. Ano na natin to? So, parang spoiler alert ka na lang. Ang parang summary nito is God is powerful. Oh, yun, parang yun yan. So, ano natin is God is very powerful. So, but let us think of a bigger picture. So, before I discuss yung magiging topic is, tanongin ko lang muna, buti wala si Teacher Winnie dito. Kasi, tanong ko lang sa inyo, nung mga kabataan ba, or yung high school ba, especially mga boys, hindi ko tinotolerate or kinokondone yung bullying. So, naging bully na ba kayo? Or nabully na ba kayo? Nabully or nabullying or bullish. Kasi ako, madalas teacher really. Yung high school kasi nasa gitna ako Nasa gitna ako ng medyo pasaway at mabait kasi mabait ako kasi grade conscious din ako sa grades. At the same time, doon ko na-enjoy yung pagiging high school, so isa sa pagiging pasaway. Pero sa mga tingin ng mga teacher is mabait. Pero pag walang teacher, kasi kasama ko yung mga klase kong pasaway din. Ayan. Buti tapos nabago na ako. Ayun. Kaya, siguro sa mga teachers sa is, mabait ako, pero yung mga hidden characteristics akong tinatago ng high school. So dati kasi, ewan ko naranasan nyo ba to, kasi dati, naging part din, parang may mga nambubulog din sa akin ng high school. So, di na mawala, gusto na yun, pero gusto na yun dati, pero ngayon kasi parang hindi na. Hindi na siya, kasi may batas na. Pero dati kasi, gusto yan, talaga pag may higher batch sa'yo, talaga nabubuli ka nila. So, meron kasi daw nung first year ako, yung mga nabubuli sa akin kasi nagkaselos ata kasi ang klase ko yung jowa niya, gano'n. Kasi klase ko yung walang meaning, parang gano'n. Parang siyempre, inaasar-asar ako. Meron akong friend doon, meron akong mga friends sa parang hindi naman. Meron akong nakakalaro sa computer shop doon, mga kabatch nila Patrick. So, meron yung mga pasaway na klase nila Patrick. So, nakakalaro ko siya sa computer shop, yun. Sa katagalan, parang naging ganun ako, parang tropa-tropahan din. So, ayun, yung parang sila yung naging sumbungan ko, parang sinasabi ko yung minububuli sa akin, parang baka pa nyo naman ako nangyari. So, ganun nangyari, parang maangas-angasan din sila. Ayun, maangas-angasan sila. So, yun, simula nung sinumbong ko yun, parang sinabi ko, parang tinitingnan nila ako, parang binabantayan na din ako. So, yan, yung mga kabatch nila, Patrick yan. So, simula siguro parang natignan na siguro, then,
gumraduate na sila, parang wala na, parang nawala na, parang naging, parang one time ko lang din naman siya na-experience. And then the following years sa high school ko, parang isa na rin ako sa mga nabubuhay. Ano na, iwabang na, parang nakikisabay lang sa mga trip ng mga klase. So with that, pag may mga, kung ma-apply natin yun sa ating question, pag may mga, sino ba yung nagiging bully sa atin in terms of spiritual? Sino ba yung mga nagtutukso? Diba si Satan, si Devil. So, anong ginagawa natin pag tinutukso tayo, di ba? Malapit tayo kay Lord. So, yun. So, di ba, alam na natin yun. God is powerful pagdating sa mga ganyang temptations, sa mga evil spirits. Sino lalapitan natin upang mawala to? To fight the demons. Of course, the Lord. Sabi nga dito, be strong in the Lord and His mighty power. Then dito, may sinabi din dito sa Luke 11:1-2. When a strong man, fully armed, guards his own house, his possession also. But when someone stronger attacks or overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divided up his plunder. So this passage, sabi dito, the strong man is, in verse 21, is the devil who is trying to protect all his possessions. Then Jesus Christ, who is the stronger man, stronger man in this verse 22, comes and overpowers him. Without a doubt, everyone who received Jesus Christ in our life has the power to overcome the devil. So, yung very basic, alam natin na once we have Jesus Christ in our hearts, we can overpower. Mas wala nang power yung evil, Satan, the devils over us. So sabi nga dito, don't try to fight the devil with your own might. So, kasama dapat i-face natin si Jesus. Kasama natin si Jesus. Pero ito is very, ano na natin. So, let's have a discussion. Kasi alam na natin to eh. Alam na natin yung knowledge na to. Meron na tayong papamirin ni Jesus in our lives. Diba? So, ang tanong mo na lang din dito, so siguro, mag-discussion na. Bakit si Satan nag-i-exist, nag-i-exist na i-tempt para nandito, yung evil, ba't nandito? Nandito ba? Ano ba yung question? Ano ba yung I mean, bakit inaalaw ba si Satan na i-tempt tayo or Christian, ganun. Why evil exists ba? Kasi yung parang bakit na ginagawa sa anas, yung kanyang mga anak, kasi meron ako yung sa anas. Kasi, may ginagawa yung sa kanya, kasi sa kanya yun eh. Bakit ako ginagawa sa kanya? Ang ginagawa sa kanya, yung mga anak ng Panginoon, na maraming mga dalawa, na kunyari, nagkakapagod sa Diyos, pero pagdating sa konting problema, ayun lagi nakakabit sa akin. Ang kalangka. Ang kalangka, ganito ka. Lahat ang kalinaan natin, alam na kalangka mo. Kaya kung alam na kung wala ako, may kasalanan na akong tinatawag, na ayaw akong makita sa lahat. Ayaw akong palagi kong palabanin sa paras. Gusto niya. Pero pag hindi ko na kaya, pag hindi ka na, hindi ko na magpapagod. Kaya, kung bakit pabili ko ang mga Kristiyano, ang mga nagsasabi, naalala ko yung napanood ko yung
sulok na pinagdaanan natin, hindi na nakalaman. Doon natin masusuko ang tunay na relasyon natin sa Panginoon. Kaya ayun po ang message ng lahat. Ayun. Parang babalik tayo dito sa unang praise ng God. The churches. So, ang tanong, bakit tinalaw sa nila na sumili ni Satanas si Eva? Diba? Paano lagi yan? At saka yung blessing ni Lord, lagi may susunod ka, pagpapalagi ka. Kasi hindi ka susunod, Kayo kasama. first ka. Diba? Bakit ganun? So, laging mayroong kaakibat na parusa yung nagagawa natin yung kasalanan. Pagkakamali. Yun yung ano eh, hindi natin ma-question si God kung bakit kailangan yun eh. Hindi natin, ay, bakit? Gusto mo maging holy, gusto mo maging ano, pero hindi eh. So, lagi din natin tinatandaan na hindi tayo ni Lord ng choices. So, pagmamahal natin sa Kanya, gusto niya makita na manaig yung pagmamahal rather than doon sa pagpapapaya. So, pag-go sa pagsunod, every year, ang dami binigay sa atin ni Lord na armor, di ba? Hindi lang yung 6 armor of God, eh. Marami yung Holy Spirit, talagang yung ano doon. So, sobrang daming binigay at mga pangako ng Panginoon sa atin na gagabay para sa atin. So, yung question na bakit inaalaw ng Panginoon, hindi natin alam eh. Kasi gusto natin, sumunod lang sa Panginoon, sumunod lang sa Panginoon. As long as nabubuhay tayo, susunod tayo sa Panginoon. Pero nandiyan sa Satanas, no? Hindi natin talaga, ewan ko lang, yun lang ang alam ko, hindi ko mawari kung hindi matapos yung question na yun. Kasi from the beginning pa lang, nandun. So yun, manalig yung pagmamahal sa Panginoon. Hilagi. Tinitingnan ko sa inyo nag-i-work ko sa inyo pero why this thing exists yung question asal ko pero bakit siya inaalaw yung isang natatanda kong isot yung close, medyo pa-close siya, medyo parallel siya. Yung isang matatanda ko din sa ano may timeline si birthday. Hindi natin alam yung timeline niya. Ngayon yung hindi siya na natin. Kasi yung timeline natin is very different sa timeline ni Lord. So yung understanding natin nung time na binibigay sa atin ni Lord is very different sa understanding ginagawa niya para sa atin. So yung depths ng knowledge niya para hindi natin siya. Kasi yung isa pa na ano ko doon na medyo parallel pa siya doon. Yung parallel lines. Yung isa mo parallel line doon is bakit nag-exist pa rin yung evil? Bakit din-destroy niya na lahat? Yung first na ano doon is the question is pag inisip niya na din-destroy na ni Lord yung lahat. Ano yung ibig sabihin doon? Wala lang. Pag din-destroy, katanda natin, the world, yung mundo natin, yung ginawa ni God, yung mundo, everything is perfect. Diba? Sabi niya sa Genesis, everything is good. And then, sin came. Nung nagkaroon ng sin, ano nangyari sa mundo? From good to ano na? Naging evil ang mundo. So pag destroy ni Lord yung evil, ano mangyayari sa mundo? Ay pag-coming na. Diba? So yung question sa atin, mga
about the chance, are we prepared pag destroy na ni Lord yung evil? Diba? Handa ka na ba na makita si God? Sabi nga sa laro, are you ready to meet your Maker? Diba? Gusto mo na ba makita si Lord? So, it's a question for us na binibigyan, ano yan eh, part pa rin yun ng grace niya eh. Yung grace niya na napakahaba, na may chance ka pa na makilala ang Panginoon, may chance ka pa na magkaroon ng salvation. May chance ka pa na hawak-hawak ka niya yung mundo natin. It's your chance. Chance yun ng kapitbahay mo, chance yun ng kasama mo sa opisina, chance yun ng tao na makakasabay natin sa iyo. That's why he doesn't destroy you. Hindi pa niya sinisira yung iyo. Kasi sinabi niya sa Revelation, pag nangyari yun, balik na siya, nandito na. So, it's also the grace na ibigay sa atin. Kasi yun yung naging question, are you ready to do it for me? So, yung timeline niya, at the same time, yung grace niya, nabibigyan ka pa niya siya. Kasi yung question, bakit ba tayo binubuli ni Satan? Wala siya namang pag-bully eh. Yung, ito na natin pa natin ano eh, the weak, yung mahina, gusto niyang i-bully yung mas mababa sa kanya. Kasi hindi naman niya pwedeng i-bully si God, hindi na shoot up. So, ano bang next? Tayo yung next na bubuli. So, nabi nga nung kay Joel kanina, sakit ka sa mga lakas. So, sabi ka kay Lord. Kasi, pero pag hindi ka, form ka kay Lord, wala. Ano ba? Okay. So, sabi sa Bible, di ba? No one can snatch sa atin from God's hand, di ba? Walang makakisnatch. So, anong purpose ng temptation? Ni Satan sa mga Christian. Kasi ito, hindi na may snatch ng devil o ng Satan, yung mga Christian sa kami ng Diyos. So, anong purpose? Kasi may purpose. Anong purpose? Ang may purpose yung Diyos. Para i-test ka, para ilabas mo ang abilidad mo, para ilabas mo kung ano yung meron ka. Since na hindi tayo may snatch ng kaaway sa kami ng Diyos, so ano sino yung tinitempt ng devil? Dalawa yung tinitempt ng devil. Yung dalawa lang kasi yung klase ng tao. Believer and unbeliever. So yung unbeliever, pag tinempt ng devil, yung magiging unbeliever na lalata. So yung believer, pag tinempt ng devil, hindi naman niya kaya i-snatch na lang ngayon eh. Hindi niya kaya i-snatch ng devil. Yung mga believer sa mga Diyos. So, ang nangyayari rito, yung purpose ng Diyos para hindi ba tatag ka, ititest ka ng Diyos ng temptation. Kaya, ang purpose ng mayroong temptation sa buhay ng mga mananampalataya ay para itest. O kaya, palagin ka, maging matatag ka, makita ko kung yung kakayanan mo kung ano ba gagawin mo, ano ba magiging responsibility eh. Sabi Joel, malapit ka ba sa Diyos? O kaya mo na yung din. Pero kung kakayanan eh. So ang gagawin mo, bilang mo yung lahat, lalapit ka sa Diyos. Yun yung purpose ng temptation sa mga mga. At ang result, glorify ka. Siguro isa pa, bago ko i-share yung response. Yung bullet ko. Pang-conclusion na siguro. Conclusion. See? Pastor? As Gamarnes? Gamarnes na. One thing about bullies kasi ang hate nila is yung spotlight. Kaya ang mapapansin mo, ang ginagawa ng bullies, lagi niyang nilalagay sa iyo yung spotlight. Kasi ayaw naman. Kaya ang sa mga
babasa at napanood ko, is para malabanan ko is balik ko sa kanya yung Father. And doon, kasi yun yung pinaka-hate niya eh. Yung ayaw na nakikita siya. Kaya, ang gusto niya makita ay ikaw. Kaya lang, ang ginagawa ng demonyo, ginagawa niya is, pinapakita niya, sabi doon, ano siya, accuser, nakapasahan ka niya, ganito ka, para makita ni Lord, na itong creation ko, ganito. Pero ano kalaban natin doon? Forgive ka. Balik natin na, Lord, kasi alam ko na makasalanan ako eh, nakakasama ko naman. And yung repentance, kahit yung sa iba eh, pagpapatawad. Para sa atin, mahirap ang pagpapatawad. Nang may napanood ako, tawad. Yung pagpapatawad ba is a one-time event. Is it a one-time event? No, it's not a one-time event. Kasi yung ginawa sa'yo, darating yung araw, maaalala mo yun. Sa araw na to, darating yung araw na yun na maalala mo yung ginawa sa'yo ng isang tao. What do you do? Kasi pinatawad mo siya nun eh. Pagpunta mo doon sa araw na yun, magpatawad ka ulit. Hindi lang yun basta makakalimutan mo. Kasi maaalala mo yun, at pag naalala mo yun, papatawarin mo siya ulit. Kasi pag naalala mo, tapos di mo siya pinatawad, ano mangyayari? Babalik mo ulit. Kaya darating yung araw, maraming araw na mga parating, magpapatawad ka for the same mistake na ginawa. And kaya sobrang importante ng repentance. Kaya ayaw yung devil. Kasi by repenting, you remove overall. Overhaul mo yung sarili mo dun sa sin na ginawa. Kaya yung importante na yung parte na binabat sa atin, tinatapat sa atin ni Satan yung ganito sa atin. Yun ang pamati sa atin. Siguro, ito, yung sa akin, sana ma-deliver ko ng maayos ko. Ano na, baka pa mga doon. Siguro kasi, kaya bakit why God allows Satan, evil, demons, devil, na mag-room, magkaroon dito? Siguro, let's go back, ano ba nag-aaralan natin? Sino pinag-aaralan natin? Ano ba? Pagtungkol kanina ba ito? Kay Jesus Christ pa rin, di ba? Babalik pa rin kay Jesus Christ. Siguro, bakit may ganun? Dahil pa rin kay Jesus Christ. Bakit? Imagine, in the beginning, walang kasalanan. What if sinabi ni Eve, ay hindi, pas yan, kay Satan. Walang kasalanan, di ba? Perfect ang mundo. And ang ginawa ng Diyos, tayo lahat, angels, and all the creatures, perfect. Ano pinagkaiba natin? Pare-pares tayong estado. Perfect tayo lahat. Siguro, kailangan talaga magkasala ng tao. Kasi, kailangan tayo i-redeem eh. Kailangan mamatay ni Jesus Christ. Kaya inalaw ni God para mamatay si Jesus sa atin at para ma-redeem tayo. And doon, nung namatay si Jesus, mas nag-glorify ang God dahil dito. Siguro, ayun. Ano ba? Hindi mo tama yung thought ko. Ganun din eh. Ang ganda eh. Let's think of the bigger picture. Bakit may mga ganito? Ba't ba may sufferings? Dahil sa sin, di ba? Kung hindi namatay si Lord, kung lahat ay perfect, walang redemption eh. Walang shedding of blood. Doon napakita para ito purpose talaga to. Ito yung plan ng God, para mamatay talaga si Lord. And through Him, through Jesus Christ, naging children tayo. Sabi nga sa John 1:12,
yet to those who receive it, He gave you rights, yung ano eh, yung keyword right, yung children of God. And because of that, kung hindi namatay si Lord, walang permission eh. Parang hindi tayo nabigyan ng permission maging children of God. Ano tayo? Pare-parehas tayo ng level na creation na. That's why, siguro ano eh, kung isipin natin with our human minds, ba't nga ba talaga may evil? Ano ba to? Kung pwede naman tanggalin ni Lord to simula pa lang. All powerful naman siya eh, di ba? Pwede naman tanggalin niya na gano'n lang, snap lang din na mawala na yung kasalanan, walang sufferings, walang all. Or in the first place pa lang, hindi niya nalilagay yung fruit of good and evil. Pero yun eh, kasama yun sa purpose. Ano yun? Parang yun yung daan para mag-glorify lalo si Lord through Jesus Christ sa kamatayan niya. Pag nagkakasala naman ng tao, hindi naman babawasan yung glory ni God, di ba? I think yun yung pinaka-purpose for me, and pinag-usapan natin kanina. And it makes sense nga. And siguro sa mga perspective na mga hindi naniniwala kay Lord sa Diyos, parang hindi nila iniisip yung bigger picture eh. Parang iniisip nila yung yung perspective dito sa mundo. Sufferings, kahirapan. Hindi nila iniisip yung pinlano talaga ni Lord to para tayo ma-redeem and maging children ni Lord. Once na naging children na tayo ni Lord, na-share na sa atin yung glory ni Lord, ni God, through Jesus Christ. Kaya yung mga kaaway, sinasabi, double time daw ba? Double time para hatakan ka nila. Hindi, kasi yun eh, naingit sila eh. Kasi tayo, parang ako, sabihin natin si Dad, very famous guy. Anak ako ni Narciso. Ito yung pangalan ko, Servito ako. Servito ako, pinagmamayabang ko yun. Hindi na-acquire yun ng mga iba eh. So parang bragging rights ka, parang gano'n. Parang gano'n eh. Meron tayong shared glory to Jesus Christ. And ang ginagawa nila ng mga kaawa is tinatanggal ka nila lang, hindi gusto nila eh. Parang hinihila ka nila kasi naiingit sila. Kasi wala silang gano'n eh. Wala silang, hindi na-share yung glory ni Jesus Christ sa kanila. Kaya ang ginagawa na lang nila is sinasama ka nila, tinatanggal ka nila doon. Pero hindi. Once na may Jesus Christ na tayo, na-overcome and na-overpower na natin sila. And kaya wala na tayong power sa kanila. So, I think yun yung pinaka-the best is in sa first John 1:12 na may rights na tayo. May yung sa sinabi ko at sa sinabi ni sabi kasi God allowed evil in the world because He created humans with free will. So that love for Him could be real and not forced. Evil is not from God but the result of turning away from Him. Even so, God is not distant. He steps into our suffering through Jesus. He shows that He can bring good out of evil. So this broken world is only temporary. One day, God will fully remove evil, restore everything, and make all things right. Kasi yung God natin, relational God siya. So gusto niya yung relationship as a father and child at his children. So paano kung nag-anak ka, tapos yung anak mo robot lang kung ano sabihin mo, yun ang gagawin. Hindi siya ganun eh. Si God, relational siya. Please ka sa Kanya, mag-build ka sa Kanya, mag-ask ka sa Kanya. Yun yung gusto niya. Kaya niya tayo binigyan ng
narinig niyo ba na narinig ko ito kay John Papa? Sabi, God allows evil for His glory. Naniwala ba kayo ron? Isa sa mga glorious moment na nakarangalan ng Diyos ay yung namatay ang Panginoon Jesus. Diba? When He was crucified, God received. Doon niya natanggap yung pinaka-makas na glory ng namatay ang Panginoon. Kasi, yung redemption ng tao, nakapag dahil namatay niya. So kung hindi mo, kung walang ibig, wala si Caiaphas, wala si Pilate, wala yung mga, hindi mo mamatay ang Panginoon. So namatay siya, then God receives glory. At kaya nga, ano nangyari? Ang Diyos, inalaw yung ibig for His glory, for His own glory. Kasi kung hindi niya inalaw yun, hindi mo mamatay ang Panginoon eh. Walang evil men, walang mga pariseo, walang mga high priest na magpapapako sa kanya. So pag hindi siya namatay, walang glory na matatang sa Panginoon. Ay kaso namatay siya. So in short, ang Diyos na ang nagalaw ng evil for His own glory, para i-glorify siya ng tao. Okay. Ayan, before I close, ayan, let us think sa mga nangyayari in sufferings, huwag natin isipin yung God. Kasi, lapit lang tayo kay God kasi, pag lumalapit tayo kay God, glorify siya. I-bring lang natin lahat, ibalik lang natin lahat ng glory sa atin. Okay, ano ba itatapos sa amin? Let's pray. Lord, salamat po sa parang panagin sa amin, Lord. Lord, hindi man namin maintindihan or yung ways niyo, Lord. Sabi mo na your thoughts are higher, Lord. Hindi namin maintindihan kung ano, how you, Lord, pero thank you, Lord, kung bibigyan niyo ng wisdom, Lord, na maunawaan kahit pa paano, Lord. Lord, thank you for dying for us, Lord. And Lord, thank you, Lord, binigyan mo kami ng rights, Lord. Become your children, Lord. Salamat, Lord, sa grace, sa love mo, Lord. Sinip, Lord, sa cross, Lord, para kami ma-redeem, Lord. At upang makasama namin, Lord, forever. Thank you, Lord. Pagkain mo kami, Lord, sa weekend, Lord, sa mga plans na gagawin namin, Lord. Maraming salamat at sa amin sa araw na ito. Simply, Amen.